May natuklasan akong imbornal na puno ng naghihingalong hayop at kailangan ko silang iligtas. Dahil may kulang 24 na oras na lang silang mabubuhay. Kapag sinuri ang sample ng tubig, lumalabas na ito ay lason at hindi ligtas para sa anumang nilalang. Kaya dapat natin silang mahuli. Siguro nagtataka ka rin kung paano napunta rito ang mga hayop na ito. Nagsimula ang lahat ng magkaroon ng matinding pagbaha. Maraming hayop mula sa kanal ang natrap dito, tulad ng pagong, ahas, palaka, at iba't ibang kakaibang isda. Pero dahil di sila makakatakas, nasa akin ang responsibilidad na iligtas sila. Kaya nagdala ako ng maraming lambat at bitag at lahat ng mahuhuli namin, ilalagay namin sa mga lalagyang ito. Alam kong makakakita kami ng maraming hayop sa imbornal. Pero hindi ko alam na sa video na ito, mas marami pa kaming maililigtas kaysa dati. Nagsimula ang lahat nang gamitin ko ang unang lambat at nahuli ko ito. Ano yon? Di ako makapaniwala pagong ito. Tingnan nyo to. Nakahuli tayo ng pagong sa unang salok pa lang. Ang astig niyan, mga pare. Di ko alam anong pagong yan. Pero siya ang una nating nahuli ngayong gabi. Yak, ihiba niya yan sa akin. Grabe, parang umiihi nga siya sa akin. Yak, kahit na inihian niya ako, ililigtas pa rin natin siya. Nilagay namin siya sa isang lalagyan at lahat ng mga pagong na mahuhuli namin, dadalhin namin sa lawa mamaya sa video. Pero kailangan naming magmadali dahil kaunti na lang ang oras nila. Tingnan natin kung ano pa mahuhuli. Astig yung pagong. Pero feeling ko marami pa dito. May nahuli na ba tayo? Grabe, ano yun? Meron bang nasa loob nito? Meron nga, grabe, nagulat ako. Hindi ko alam na nandoon siya. Parang chichlid, pero di ko sure kung anong uri. Kung alam nyo, mag-comment sa ibaba. Yan ang una nating isda ngayong gabi. Ang galing, ilagay na sa cooler. Nag-explore pa ako sa imbornal at may nadiskubre akong kakaiba. Helen, tignan mo to. May palakang puno sa pader, hindi siya na-trap, kaya di natin kailangan iligtas. Astig pa rin. Kinuha ko ang isa pang lambat at may nahuli ulit akong isda. May dagdag na naman tayong isda. Mukhang alam ko na kung anong uri ito. Ang isdang ito ay tinatawag na African butterfly fish at medyo bihira. Nagpatuloy kaming mag-explore para malaman ang mahahanap pa. May nakuha ba tayo? Oo, parang meron. Ano yon? Grabe ang kakaiba ng itsura ng isdang yan, mga tol. Sandali, alam ko kung ano to. Sila ay silver dollar na sobrang astig at magaling. Kakakuha lang natin ng isa sa imbornal. Idagdag na natin siya sa iba pang isda. Nanglambat pa ako pero wala masyadong nahuli. Pero biglang may nahuli akong kakaiba. Halika, alam kong nakita kita dun sa loob. Isa ba yung pick? Pick nga yan, mga pare. Yan na ang pinakaastig na isda na nahuli natin ngayon. Hindi mo nahuhuli ang mga to araw-araw. Bihira talaga sila. Nakakabaliw pa rin, mga pare. Maraming isda dito kaya tuloy lang tayo. Gumaganda na ang huli natin. Nakakahuli ako ng isda sa bawat lambat. Grabe, may isda na naman dito. Helen, tingnan mo. Yan ba ay ghost knife fish? Grabe, oo nga. Ang wild nito. Mga pare, pang-5 na natin to. 10 minuto pa lang tayo dito. At yung ibang isda na nahuli natin, ngayon ko lang nakita. Oh, may nakikita akong isda dito. Heto may isa. Ano kaya yon? Grabe, ang kakaiba ng itsura ng isda na yon. Wala akong ideya kung ano yon. Kung alam nyo, tulungan nyo ako sa comments. Astig nun. Heto pa isa pang isda, alam ko, clown knife fish yan. Astig talaga yung isda na yan. Mga pare, nilagay namin pareho ng nahanap namin sa cooler at nagpatuloy kami sa pag-explore. Uy, mabigat. Mukhang may nakuha tayo. Uy, ano yon? Oscar ba yon? Sa tingin ko Oscar yon. Ang astig nun. Oscar ang isa sa paborito kong isda at siguro ito na ang pinakamaganda kong nahuli. Ilalagay ko na siya sa cooler at tutuloy pa tayo mag-explore dito sa imbornal. Ang daming isda. Pero may problema. Sobrang berde ng tubig. Wala akong makita. Pero nung tumingin ako ng mas mabuti, may napansin akong malaki. Mga pare, may nakikita akong malaking gumagalaw sa kanto. Ibababa ko ang lambat para makita kung mahuhuli natin. Tara na. Ay, Ay, grabe, may malaki talaga doon, mga pare. Hindi ko lang alam kung nahuli natin eh. At hindi natin nahuli kung ano man yon kasi malaki talaga yon. Pero teka, may nahuli naman tayo. Eto oh, isang puting ulang na ang astig. Tingnan mo siya, isa lang ang sipit niya. Nakakalungkot naman. Bihira tayong makahuli ng puti kaya tuwang-tuwa ako. Sige, ibalik na natin siya sa imbornal. May nakita akong sobrang laki at alam kong nasa ilalim pa rin yon. Nagpatuloy ako sa paghahanap para sana malaman ko kung ano yon. Tara na, may nakuha tayo? Oo, Helen. May nahuli tayong isda. Hindi ito ang hinahanap natin pero astig pa rin. Kita naman na maraming isda doon. Pero hindi lang yon ang nahuhuli natin. Grabe Helen, parang may nakuha tayo. Grabe, napakabigat. Halos di ko na maitaas. Ano yon? Pagong. Isa pa, tingnan mo siya.
Wow, mas malaki siya kaysa sa una. Kumusta kaibigan? Iba rin ang itsura niya. Mga pare, di ko gaano alam sa pagong. Pero dapat natin siyang iligtas at mailabas dyan. Ang astig nito. Kumusta kaibigan? Nilagay namin siya sa lalagyan kasama ng isa pang pagong. At sa susunod kong lambat ay mas maliit ang nahuli ko. Batang pagong ito ang cute. Pareho ba siya ng uri sa malalaki? Wala akong alam mga pare. Comment kayo sa ibaba. Anong klaseng pagong kaya ito? Nilagay namin siya sa cooler at ngayon kailangan bantayan pati malalaki at baby na pagong. Kaya nagpatuloy kami sa pag-explore. Siguradong may makikita tayo roon. Tingnan natin ang nakuha natin. Grabe Helen, tingnan mo ito. Ang tawag dyan ay electric blue akara. Ang astig ng mga to. Uy, may isa pa tayong isda. Di ko alam kung anong klase ito mga pare. Isa itong uri ng cichlid, pero ngayon lang ako nakahuli ng ganito. Mag-comment kayo kung alam nyo ito. Ngayon, madali lang manghuli gamit ang lambat na ito. Pero alam kong may mga hayop sa ilalim na sobrang laki para magkasya rito. Mamaya sa video, papasok ako sa imbornal para masigurong ligtas ang lahat. Sa ngayon, nagpatuloy akong mag-explore at nakahuli kami ng kakaibang isda. Ano kaya yon? May nakita akong kakaiba, Helen. Nasulyapan ko siya, nandito siya. Sandali lang, nakita ko na ganito dati. Chinese hyphen loaches ito. Sa tingin ko, di pa tayo nakakahuli ng ganito. Kaya ang astig nito mga tol. Bihira ang mga isdang ito. Sa ngayon, ito na ang pinakaibang isda na nahuli namin. Pero mas kakaiba pa ang sumunod. Maganda ang pakiramdam ko tungkol dyan. Mga tol, may isa pa tayong nahuling isda. Helen, tingnan mo ito. Ano yon? Grabe ano yan? Mas kakaiba pa to kaysa sa nauna. Sa tingin ko, hindi pa ako nakakahuli ng ganito. Kung alam nyo kung anong isda to, alam nyo na, mag-comment kayo. Ang dami naming nahuling isda dito sa Imbornal na ngayon ko lang nakita. Sumalok ulit ako at sa pagkakataong to, may nahuli akong hindi ko inaasahan. Ano yon? Ano yon? Grabe Helen, palakayan. Huwag kang tatakas. Anong klaseng palakayan? Grabe. Sa tingin ko toro-toro yan. Grabe, kalma lang. Wild talaga. Grabe, ang laki ng palaka na yan. Nakita ko siyang lumalangoy sa ibabaw ng tubig, pero hindi ko alam kung ano siya. Ang astig nun. Sige, ilagay na natin siya sa lalagyan. Mga tol, comment kung gusto nyong gawin natin siyang alaga. Sobrang labo na mga tol, siksik ng hayop ang imbornal na to. Nilagay ko siya sa lalagyan at hindi pa doon natapos ang kabaliwan. Uy, may nakuha tayo. Ano kaya yon? Grabe, sobrang laki nito. Hindi pwede Helen. Tingnan mo, dambuhalang gurami to, isa sa pinakaastig na isda na nakita ko. Tingnan nyo yung pulang palikpik niya. Ang ganda niya, grabe. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang mga isda. Tingnan pa natin kung ano pa ang mahahanap natin. Sige, malaking lambat dyan. May nakuha ba tayo? Uy, may nakita ako. Grabe, may dalawang isda dito. Ano to? Grabe. May nakuha tayong hoblo na hito dito. Pero itong isa, ano kaya to? Parang kamukha ng whales na hito. Ako lang ba? Marami na tayong nahuling isda. Pero alam kong marami pa. Kaya kailangan pa nating magpatuloy. Sige, dyan lang sa kanto. May nakuha ba tayo? Oo, meron. Grabe, tingnan mo to, Helen. Ang laki ng bisher na yan. Grabe, parang sinaunang isda yan, mga tol. Albino ba siya? Hindi, maputla lang talaga siya. Baka masama yan. Kapag maputla ang isda, madalas may sakit sila. Sabi ko nga, nakakalaso ng imbornal na ito. Kaya maganda na nahuli natin siya at nailigtas. Oh, may isda dito, may isda, Helen. Ayan oh. Sa tingin ko nakuha natin siya. O nakuha natin. Ano yun? Ah, palos pala. Tingnan mo to. Grabe yan. Ngayon, wala akong ideya kung anong klaseng palos ito. Pero siguradong astig siya. Nilagay namin siya sa cooler at nagpatuloy mag-explore. May nakuha ba tayo? Oo, sigurado. Ano kaya yon? Oh, garami yan. Tingnan mo yan. Ang astig. May nakuha pa ba tayo? Grabe, ano yon? Grabe. Tingnan mo alimango yan. Ang wild niyan. Marami kaming nahuhuling mga alimango sa mga imbornal. Sobrang lupit nito. Nilagay namin siya sa cooler tapos kumuha kami ng isa pang lambat. Pero ngayon, may malungkot kaming natuklasan. Siguro pagong na naman yan, tingnan mo. Grabe ang laki. Hindi ako makapaniwala. Helen, wala nang laman. Balat na lang ang natira sa pagong. Grabe kayo. Nakakalungkot talaga. Tingnan mo yan. Namatay ang pagong dito at ang natira na lang ay ang kanyang balat. Nakakalungkot talaga, grabe kayo. Lahat ng nahuli natin ay buhay pa. Pero nang makita ko itong walang laman na balat ng pagong, doon ko talaga naramdaman na kung hindi natin mahuhuli lahat, matatapos din sila na ganito. Ngayong alam nating may namamatay na hayop doon, bumalik kami para mailigtas ang natitira.
Oh, may narinig akong kalabog. Ano yon? Tingnan mo. Diyos ko, alam ko na kung ano yon. Yan ay tinatawag na leperanus, mga kaibigan. Nilagay namin siya sa cooler kasama ng ibang isda, tapos ibinaba ko ulit ang lambat. Mabigat ito, siguradong may laman ito. Diyos ko, napakalaking sinodontis niyan. Ang astig niyan. Tingnan niyo kung gaano siya kataba. Gustong gusto ko ang sinodontis. Ang astig. Parang may nakita pa akong iba. O nga, tingnan mo to, grabe. Helen, may maliit tayong baby lungfish. Sobrang liit niya, lalo na ang mga braso. Talagang kakaiba ang mga isdang ito. Pero sa hindi ko maintindihan, mas grabe pa yung susunod. Grabe, ano yun? May kakaiba dito. Grabe, clown loach yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Bihira talaga ang mga to, di namin nahuhuli. Ang dami naming naililigtas na isda, pero biglang nagbago ang lahat. Grabe, Helen, hindi ako makapaniwala. Isang shell ng pagong. Di buo ang shell ng pagong na to, pero siguradong isa pa rin itong shell ng pagong. Dalawa na ang namatay sa loob. Sobrang lungkot nito. Alam niyo ba ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan? Magmadali na tayo dahil baka mas kaunti pa ang oras ng mga hayop na to kaysa sa inaakala natin. Malaking salok. Aba, siguradong may nahuli tayo. Grabe, di ako makapaniwala. Tingnan mo, Helen. Batang soft shell na pagong ito. Tingnan nyo, mga kasama. Ibang klase ang pagong na to kaysa sa nahuli natin kanina. At lumalaki talaga sila. Maliit pa talaga. Sanggol pa. Masaya akong nahuli natin siya. Kasi kung hindi, baka namatay na siya doon. Sa bawat sali ng lambat, dumadami ang huling isda. Kabilang ang batang freshwater shark. Pero yung sumunod naming nahuli, ang pinaka nakakatakot na hayop. May nakikita akong something sa lambat. Ay, malaki ito. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Helen, may ahas. Ahas? May ahas sa loob. Diyos ko. Ang laki nito. Hindi, salamat. Anong ahas yan? Mag-ingat tayo, baka makamandag. Diyos ko, di ko alam yan. Alam nyo, sobrang takot talaga ako sa ahas at nakakatakot ito ngayon. Ayokong gawin to, pero kailangan natin siyang ilabas. Iligtas natin siya. Diyos ko, Diyos ko, papalapit na siya. Wow, Diyos ko. Tara na, kaibigan. Ililigtas ka namin. Ayoko ng mga ahas, kaya hindi natin siya gagawing alaga. Palayain na lang natin siya. Kung alam nyo anong klaseng ahas to, mag-comment sa ibaba. Sana hindi ito makamandag. Pinalaya namin siya sa damuhan. Pero sa malas, may iba pa palang ahas doon. Sa sunod kong lambat, may nahuli ulit ako. Ay, Diyos ko, Helen. Ay, Diyos ko. Nahuli natin siya. Seryoso? Sunod-sunod? Nakuha natin siya. Tingnan mo to, Diyos ko. Iba ang itsura nito kumpara sa isa. Wala akong ideya kung anong klaseng ahas yan, mga pare. Ay, Diyos ko. Dalawa agad ang nahuli natin sunod-sunod. Grabe, tingnan nyo, mga pare. Ulit, hindi ko alam kung anong klaseng ahas ito. Di pa natin ito naranasan. Siguro hindi ko dapat hinawakan kung di ko alam ang mga ito. Tama ba? Oh, Pakakawalan din natin sila doon din kung saan natin pinalaya yung isa. Sana hindi na bumalik para kagatin tayo. O, tingnan mo, nakaalis na siya. Hindi lang ahas ang delikadong hayop dito. Minsan nakahuli rin kami ng buwaya, kaya posible may isa pa. Para malaman ay mag-explore pa tayo. Kaya kumuha ako ng isa pang lambat at nahuli ang pinaka nakakabaliw na isda sa ngayon. Grabe, Helen, tingnan mo to. Grabe, isang napakalaking lungfish ito. Nakahuli na tayo ng baby dati pero itong isa, sobrang laki talaga. Kumusta, pare? Grabe. Isa ito sa pinakamalaking lungfish na nahuli natin nitong mga nakaraan. Ang astig nito, mga tol. Alam nyo ba, mula Africa ang mga ito at nabubuhay kahit ilang buwan na walang tubig basta natatakpan ng putik ang katawan nila. Astig talaga ang isdang ito. Ilalagay na natin siya sa cooler. Ito na ang pinakamalaking isda na nahuli natin. Pagkatapos, may isa pang malaking dilaw na isda akong nakita. Di ko alam anong klase, pero susubukan ko siyang hulihin. Uy, gumagalaw siya, pumunta ka sa sulok. Uy, nandito siya. Uy, nakuha natin siya. Nakakapit siya sa lambat. Tingnan mo, malaking albino fly ko ito, ang astig. Kitang-kita na namin siya mula malayo. Kumikislap sa dilaw. Yan. Sigurado akong alien na isda yan, kaya ilagay na lang sa cooler at tuloy tayo. Parang may nakita ako, oo, may ilang isda tayo dito. Tingnan mo tong isa. Isa na namang electric blue akara. Mas malaki to, ang astig niyan. May nakita pa ako dito pero di ko alam kung ano yon. Ayun siya, tingnan mo. Crawfish na nagtatago sa sulok. Pangalawang crawfish na huli namin ngayong gabi ito. Una, yung puti, ngayon naman normal lang. Tinatabi namin lahat ng huli. Ilalagay natin sila sa cooler. Kumuha ako ng sandok at habang hinihila ko, may napansin akong kakaiba. May nakikita akong pumapalag. Ano yon? Grabe ang laki. Tingnan mo yan.
Lumabas na pulang pike pala ito, isa sa paborito kong isda. Ang ganda niya mga tol. Pangalawang pike na ito ngayong gabi pero kakaiba. Kita nyo. Sobrang makulay siya, kaya astig talaga. Isa sa mga paborito kong huli. At pagkatapos nun, nagsimulang bumagal ang mga pangyayari. Wala akong nahuhuling isda. Pero alam kong may iba pa roon sa ilalim. Kaya tuloy lang ako, bigyan mo naman ako ng maganda. Oh, tingnan mo. May isa na namang isda. Ano kaya yon? Mitocichlid ulit. Ang ganda niya. Meron pa kaya? Oh, sandali, may isa pa tayong isda dito. Isa na namang cichlid yan. Grabe, tingin ko albino cichlid yan. Pula ang mga mata niya dyan. 2 astig na isda sa isang lambat. Sige lang tayo. Napansin kong may lumalangoy sa ibabaw ng tubig. May isa pang palaka. Nakuha ko siya. Ang lupit. May isa pa tayong palaka. Iba ang itsura nito. Tignan mo to. Relax lang pare. Pakinggan mo siya, sabi niya. Salamat sa pagliligtas. Walang anuman. Ang lupit nun. Sa tingin ko tinatawag itong cane toad. Marami sila sa South Florida. Pero sa tingin ko, di pa tayo nakahuli ng isa mula sa imbornal. Kaya astig. Iligtas natin siya, ilagay natin siya dito at makakahanap na siya ng bagong tirahan. Yun na siguro ang pinakamalaking cane toad na nakita ko. Pero baka makahuli tayo ng mas malaki pa, mga 3 beses ang laki. Sige, malaking huli ito. Tara na. Ang bigat. Siguradong may nakuha tayo. Dapat pagong na naman ito, di ba? Isa na namang pagong. Balat lang ba to? Hindi, andyan pa ang pagong. Kumusta kaibigan? Ayos ka ba? Yan na ang pangatlo nating pagong na buhay na nahuli natin ngayon. Ilalagay natin ito sa lalagyan kasama ng ibang pagong at tuloy tayo. Subukan nating manghuli ulit gamit ang lambat dito sa kanto. Oo nga, siguradong may laman ito, hindi pwede, Helen. Tingnan mo ito, may ilang isda dito, tingnan mo. May nakuha tayong pleko at hindi lang ito basta-bastang pleko. Ang tawag dito ay royal pleko. Mas bihira sila kaysa ordinaryong pleko, kaya astig. May isa pa tayong cichlid na nakuha dito. Parang kamukha niya yung una nating nahuli. Lalong nagiging kakaiba ang mga isda. Pagkatapos nun, nagsimula ng gumanda ang takbo ng mga pangyayari. Marami akong nahuhuling isda gaya ng iridescent shark at albino synodontis. Pero nakakagulat ang sumunod kong nahuli. Grabe Helen, nakikita mo ba yon? Tingnan mo yung laki ng palakang yon. Siguro yan na ang pinakamalaki kong nakita. Tara, hulihin natin. Grabe, nakuha natin siya. Palakang kamiyas ba yan? Grabe, hindi ko alam na lumalaki pala sila ng ganyan. Tingnan mo to. Ay, ang kadire. Uy pare, grabe. Yak, yak. Diyos ko. Grabe, ito na pinakamanakakabaliw sa mga nahuli natin. Palakang tubig talaga yan. Mukha palang halata na. Sobrang laki niya. Malalaki ang kamay ko pero mas malaki pa rin siya. Astig siya, kalmado lang at di sumusubok tumalon. Kung dapat ko siyang alagaan, i-like nyo ang video. Pag naka 100,000 likes, aalagaan ko siya. Pero sa ngayon, magpatuloy tayong mag-explore. Naku, grabe, Helen, may pagong, may higanting pagong. Ilagay sa lambat, hindi siya kasya sa lambat, guys. Ang wild nun. Kailangan talaga nating pumasok doon para masiguradong mahuli natin lahat ng malalaking isda at malalaking pagong. Grabe, nakahuli nga tayo ng isda. Ano yon? Di ko pa nakita ang ganitong isda. Mag-comment kayo kung alam nyo. Mukhang uri ng hito. Kita nyo yung bigote niya, pero ang itsura niya, kakaiba talaga. Nagpatuloy ako sa paghahanap, pero lalong humihirap hulihin ang mga isda. At napagtanto ko na kailangan ko na ring pumasok sa imbornal. Nagdesisyon akong maghulog pa ng lambat para makita kung may mahuhuli pa. Siguradong may nakuha tayo, naririnig ko na. Oh, tingnan mo! 2 isda nakuha natin. Oo, tama. Sanggol na biser ba yan? Ang liit, parang sanggol. Di ba ako nakakakita ng maliit na biser? Nilagay namin sila sa cooler tapos nagdesisyon akong ihulog ang huling lambat sa imbornal. Ano yon? Hindi ako makapaniwala. May nakuha na naman tayong batang pagong. Ano yon? Pangatlong batang pagong na natin ngayong gabi. Ang dami nila doon. Ang cute niya. Grabe, tingnan mo siya. Niligtas ka lang namin. Nahuli na namin ang mga pagong, isda, dambuhalang palaka at ahas. Nakakakita na ako ng mas malalaking hayop doon. Di na kaya ng lambat nating hulihin sila. Naglagay ako ng hagdan para makapasok sa imbornal at mahuli ang natitirang hayop. Para sigurado, maglalagay tayo ng bitag ng isda dito mamaya sa video. Handa na akong pumasok mga kaibigan. Suot ko na ang waders ko, may lambat pa ako. Umaasa akong mahuhuli natin lahat ng hayop. Tara na. Ay, delikado ito. Ang baho talaga dito sa loob. Pero oo nga, imbornal nga ito. Sige, nandito na ako sa imbornal ngayon. Medyo nakakatakot dito sa loob, pero hindi naman ako natagalan bago may nahuli ako. Grabe, may bago na naman akong pagong.
Ang laki mo pare, siguro ikaw na pinakamalaki kong nakita. Nilabas ko siya sa imburnal at nilagay sa lalagyan kasama ng iba. Tingnan mo ang mga nahuli naming pagong, pero marami pa roon. Balik tayo at hulihin pa ang iba. Patuloy akong nag-explore, pero biglang may tumama sa paa ko. Oh, may nararamdaman ako. Nakakakuha ako ng pagong gamit lang kamay ko pare. Mas marami palang pagong dito kaysa akala ko. Sige, idagdag mo pa ulit sa listahan. Binigay ko kay Helen at nilagay niya ito sa lalagyan ng iba pa. Ngayon, kahit na lahat ng pagong na nahuli namin ay mababait, kailangan pa rin naming mag-ingat dahil may ilan dito na sobrang agresibo. Alam naming siguradong may isa pang pagong dito sa loob. Ito na yung pinakamalaki. Diyos ko, may dalawa pa Helen. May nakuha ako sa lambat, tapos may isa pa. Diyos ko, nakuha ko siya. May nakuha akong malaking soft shell na pagong. Naalala mo yung baby sa video kanina? Ganito sila paglaki. Pare, grabe naman yun. May dalawa pang pagong. Wala na talaga tayong masyadong espasyo, pero dito lang natin sila pwedeng ilagay. Mamaya, dadalhin natin sila sa lawa at palalayain para sa mas magandang buhay. Sa ngayon, ito muna ang kaya nating gawin. Tingnan mo siya, ang kakaiba ng itsura niya. No? Medyo nakakadiri siya, sa totoo lang. Ang dumi mo namang pagong ka. Nag-explore pa ako at nakahuli na rin ng iba bukod sa mga pagong. Kumuha na lang tayo ng kahit anong lambat dito. Uy, ano yun? Parang may nahuli tayong isda sa lambat. Ayun oh. Oo nga, malaki-laking isda yan. Ay, malaking isda yan. Jaguar cichlid ito at pinakamalaki sa nakita ko. Kaya nilagay namin sa cooler at kinuha ko pa ang isa pang lambat. Grabe, may isda na naman tayo. Ano yun? Ang ganda niya, tignan mo. Sa tingin ko hybrid siya. Parang pinaghalo ng Vieja at Texas cichlid. Ang ganda niya. Sige, ilagay natin siya sa cooler at tuloy-tuloy lang. Pagkatapos, gumanda na ang takbo ng lahat. Nakakahuli ako ng isda sa bawat isang salok. Helen, tingnan mo. Hindi ako makapaniwala. Tingnan mo, may isa na namang lungfish. Ang laki talaga. Ito na ang pinakaastig na isdang nahuli namin doon. Pero mas wild pa pagkatapos. May nakikita akong malaki dito sa kanto. Helen, subukan nating mahuli siya. Ay grabe, hindi ako makapaniwala. Isa na namang malaking jaguar ito. Mas malaki pa ito. Sa tingin ko, ito na yata ang pinakamalaking jaguar cichlid na nahuli ko. Grabe ang lalaki ng mga isda dito. Nilagay namin siya sa cooler at nagpatuloy kami sa pag-explore. Grabe, may nararamdaman ako. May kung ano dito sa kanto, malaki. Sigurado akong may isa pang pagong dito. O nakuha ko ba siya? Grabe, hindi ako makapaniwala. Helen, tingnan mo to. Sana huwag mo akong kagatin. Wow, ay, galit siya. Isa pala siyang snapping turtle kaya kailangan nating mag-ingat. Ay, hindi siya masaya. Tingnan nyo mga pare, may snapping turtle tayo. Huwag mo akong kagatin, nakuha ko na siya. May nakuha akong snapping turtle. Ang astig nun. Kumusta pare? Kakagatin mo ba ako? Grabe, umuungal siya sa atin. Marami kaming nahuhuling isda at pagong sa ibaba. Pero nakakatakot makita ang snapping turtle. Parang ayoko nang bumalik sa ibaba. Kaya ang gagawin natin ay kukunin ang mga bitag, lalagyan ng pain, at sana kung ano man ang natitira ay pumasok doon. Inilagay na namin ang snapping turtle sa lalagyan at oras na para lagyan ng pain ang mga trap. Nakuha ko na ang dalawang paborito kong fish trap. May dalawang tilapia, kaya tig-isa tayo sa bawat fish trap. Pagkatapos, pababain na natin siya. Inihagis ko na ang parehong trap sa imburnal, kaya maghihintay na lang tayo. At hindi natin alam kung ano ang mahuhuli natin. Sige mga pare, o ilang oras na mula nung inilagay natin ang mga trap at nandito na tayo ulit sa imburnal. May nahuli na agad ako sa trap. May ahas, kita mo? May ahas na naman. May mga isda rin akong nakikita doon, kaya sa tingin ko, iaangat na natin siya. Grabe ang laki ng ahas na yon. Nahuli natin siya. Dahan-dahan lang. Ang dami nating nahuling isda dito, Helen. Ibuhos na natin at tingnan ang huli natin. Kailangan nating kumilos agad at alisin ko ang ahas dito. Grabe, sige, walang anuman sa pagliligtas sa'yo. Paalam. Grabe. May malaki tayong gurami. Pangalawa na natin yan ngayong gabi. May clown knife fish pa tayo, ang ganda niyan. May ghost knife fish din at isang shark dito. Tingnan mo kung gaano kalaki ang ghost knife fish na ito. Pinakamalaki ito. Kita mo ang daming isda sa bitag. Pero kailangan naming magmadali at ilabas lahat. May nakuha na naman tayo, nakahuli na tayo kanina, di ko alam kung ano sila. At mukhang may isa pa tayong malaki-laki itong biser. Iyan na ang pangalawa. Masasabi ko nang ligtas na. Iyan na ang lahat ng huli mula sa unang fish trap, marami na tayong isda. Ngayon, tingnan naman natin ang nahuli sa pangalawang trap. Ay grabe Helen, ang bigat talaga nito. Grabe, tingnan mo to.
Mas marami itong laman kaysa sa una. Tingnan mo, may isa pa tayong malaking clown loach na ang ganda at ilang astig na cichlids. Tingnan mo, nakakakuha tayo ng albino Oscar. Ang astig niya. Sa hindi ko alam kung bakit, mas marami akong nahuli sa trap na ito kaysa dati. Pati pa ang isdang, ngayon ko lang nakita. Grabe ano to? Aray, umiikot siya sa akin. Ang haba ng bigote niya, ang astig ng itsura niya. Mag-comment kung alam nyo to. Meron pang Midas cichlid, albino visor, at fire eel na ang astig. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang fire eel na to. Helen, grabe, ang ganda niya. Sige, sa timba ka na, isa pang eel guys. Parang mas maraming isda ngayon dito kaysa dati. At di ko alam bakit. Tingnan nyo tong butas na to, galing lang sa 2 bitag. Ang daming isda dito. Sobrang nakakabaliw talaga. Ngayon panahon ng dalhin lahat ng isda, pagong, at palakas sa kanilang bagong tirahan. Sinimulan naming dalhin ang mga pagong sa isang lokal na lawa. Dinala na namin lahat ng pagong doon. Nakaayos na sila dito. Malaya na kayo, sige na. Nandito rin siya, yung malaking soft shell. Pakakawalan na natin siya. Ang bilis niyang tumakbo. Ang huli pero di nagpapahuli, ang snapping turtle. Pakakawalan din natin siya dito sa lawa. Huwag ninyong isipin na nakalimutan namin ang mga baby. Pinalaya rin namin sila. Oras na para ilagay lahat ng isda sa mga pond at tangke sa likod ng bahay ko. Pero napagtanto ko na masyadong matagal ipakita yon. Kung gusto nyong makita kung paano namin inaalagaan ang mga kakaibang isda, mag-subscribe sa Base Fishing Productions Vlogs. Magpo-post kami ng maraming videos doon, kaya abangan. Kung dapat kong alagaan ang dambuhalang palakang tubo, i-like lang sa ibaba. Kung makuha ng video na ito ang 100,000 likes, gagawin ko siyang alaga. Sana nag-enjoy kayo mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo, mag-like at mag-subscribe sa ibaba. Kita-kits, paalam.